Kaugnay naman ang pagpatay kay Macunaco ni Isabela Mayor Erlinda Domingo, ating po makakausap si QCPD Director Senior Superintendent Richard Albano. Senior Superintendent Albano, good morning po sa inyo. Good morning, sir, at mga tagapaginig. Meron pa ho tayong tatlong hinahanap na suspect. Tama ho ba yan? Kasama ho ba dyan yung mastermind na sinasabi? Kasama po dito yung pinaka-team leader ng grupo sa pinaghahanap po natin. Identified ho ba yung tatlo? Identified po. Yung isa po, alias lang, pero alam po natin kung sino to. Senior Superintendent Albano, si Susan Enriquez po. So sa ngayon po ba, na-establish na talaga kung ano yung motibo ng mga suspect sa pagpatay doon sa alkalde? Okay. Ma'am Susan, hindi pa natin, hindi ko pa po pwedeng masabi dahil wala pa akong matibay na mag-link bago ko sabihin ito. Pero yung motive, pwede tayo mag-speculate ng madami. Okay. Pero ang maganda dito, kung 5 man yung naisip natin na motibo, bumaba na po sa 2 na lang na pinagpipilian. 2 na lang yung tinitingnan. Opo. At kung makukompleto po natin yung interaction dito po sa pamilya ni Mayor, the late Mayor, mas malinaw po ang direksyon at magkakaroon tayo ng idea kung ang motibo at ano ang at sino ang motibo at sino. Si Macunacon Mayor Erlinda Domingo po ay pumalit, no, dun sa dating mayor si Francisco Talosig na namatay din po, no, sa Paumaril. Hindi ho ba may kaugnayan ng dalawang kasong ito, Senior Superintendent? Sir, di pa natin masabi. Pero isa rin ng yung kino-consider natin. Pero hindi pa po masabi. Okay. Senior Superintendent, mangungulit lang ako. 2 po yung sinasabi nyo na parang doon na kayo nakafocus. Ay, total naman, 2 pa ho yan. Pwede bang malaman na namin kung ano yung 2 tinitingnan ho nating motibo? Ma'am, with due respect, hindi pa po ako makapag-komentaryo at tungkol yan. Sige po, naiintindihan po namin yan. Pero yung mga na-aresto ho ba, nagsalita na? Ano bang paunang impormasyong binigay ho sa inyo? Kamaramihan kasi, kapag nakakahuli tayo, walang umaamin. Kaya ang ginagawa natin para airtight yung kaso, pinagtutugma po natin scientifically yung mga basyo na nakuha doon sa crime scene, doon sa mga nahuling baril. Nagtugma na ho ba yun? Pag nag-match po yan, hindi na po kailangan natin na kumuha sila na kuha tayo ng extrajudicial confession. Yung, di ba may nakuha pong baril doon sa mga naaresto? Meron. Meron po. Yung kay ng matching? Christian, isang 45. Tapos yung getaway vehicle at saka 2 pong baril. At beside doon, matibay naman ang kaso natin dahil meron tayong mga witnesses na nagbigay na ng affidavit pinpointing dito po sa mga nahuli. Pero sa ngayon, nasa proseso tayo ng matching pero hindi pa ho lumalabas yung resulta ng matching na yan. Tama ho ba yun? Wala pa po. At saka po yung kung sinong may-ari po na itong mga baril na to, ayan po, nandun tayo sa kayong record check sa mga different agencies kung ano itong mga background po itong mga nahuli. May sinasabi po si DILG Secretary Marojas na posibleng may kaugnayan yung pagkamatay ni Domingo sa pagkamatay nung dati ring mayor ng Macunaco ni si Francisco Talosig. Ano pong update natin dyan, sir? Ma'am, katabi ko po si Secretary Marojas kahapon. Para po wala siyang nabanggit na yun. Ang nabanggit lang po niya, yun nga po na ang speculation sa motibo, pwedeng marami ang pag-iisipan. Wala po akong matanda na nabanggit na gano'n. Ang nabanggit lang po niya ay itong lugar na ito ay napakalayo. Halos dulo na ng lugar ng Isabela. Tapos ang population lang niya ay parang wala pa sa 3,000. Pero 2 na po ang mayor na mamamatay niya. 2 na ho. Ganyan po lang yung naaalala ko sinanggit niya. Alright. So maraming salamat po, Senior Superintendent Richard Albano. Makikipag-ugnayan na lang po kami para kumuha pa ng update doon sa patuloy na investigasyon dito sa kaso. Maraming salamat po. Good morning. Thank you, sir.